Pag-usapan naman natin ang kwentong buhay ni Marie Chris Sioson. Noong 80s hanggang 90s, hindi pa uso ang pag-aasawa ng ibang lahi o afa. Isa ang bansang Japan sa nakikita ng karamihan ng ating mga kababaihan dito sa ating bansa ang sagot sa kahirapan. Hindi bilang isang DH, kundi isang entertainer o mas kilala sa tawag na Japayuki. Isa kasi ito sa pinakamadaling paraan para makapunta sa bansang Japan. Noong 1991, noon ay 17 years old pa lang itong si Marie Chris Sioson ay napagpasyahan niyang magtrabaho sa Japan bilang isang entertainer. Ito ay pangarap niya para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ang unang pag-alis ni Marie Chris sa bansa ay nagtagumpay. Bitbit niya pa uwi ang pag-asa. Ang pag-asang makakaahon siya sa hirap kasama ang kanyang pamilya. Dahil dito, napagpasyahan muli ni Marie Chris na bumalik sa bansang Japan bilang isang entertainer. Ngunit pagkatapos ng 4 na buwan, isang balita ang gugulantang sa kanyang pamilya. Si Marie Chris ay nakaratay sa Fukushima Hospital at di kalaunan ay namatay dahil sa inaakalang sakit na hepatitis. Pagdating ng kahon na naglalaman ng katawan nito ni Marie Chris dito sa Pilipinas, hindi lang pagdadalamhati ang naramdaman ng kanyang pamilya, kundi pagtataka at kawalang hustisya. Pagtataka dahil ang katawan ng kanilang pinakamamahal na si Marie Chris ay punong-puno ng ebidensya ng pang-aabuso at pananamantala. Kawalang hustisya dahil ang dalawang gobyerno ay tumanggi para sa kanilang karapatan. Huli ay hindi napatunayan kung ano nga ba ang totoong nangyari dito kay Marie Chris. Hanggang ngayon, ang sigaw ng hustisya at katarungan para kay Marie Chris ay nananatiling misteryo. Tuloy pa ring umaalingaw-ngaw ang mga tanong. Handa na ba tayong makinig? O pipiliin na lang na manahimik? Ang movie na ito ay pinalabas noong 1993 na pinangungunahan ni Miss Rufa Gutierrez. At may title itong Japayuki, The Marie Chris Sioson Story. Lahat ng kwento may hustisya, hindi lahat ng ending may liwanag. Minsan ang katotohanan ay nananalo. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng mga video ay maaari mong i-like, i-share at mag-subscribe na para sa mas marami pang dark storytelling na kagaya nito.